I never made it, but I know how it takes. I'm overrated, but a mix up emotion. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix up. Hello mga ka-chessmates. Welcome sa second video natin. Itutuloy natin ang mga instructive games analysis para makatulong sa games nyo. At doon nagtatapos ang napaka-catchy na song natin, no? Lalo na pag nakikita nyo yung mga intro natin, no? Malulupites po yan, mga sirs. Okay, so simulan natin kung ano ang second instructive game natin. And today, ang topic natin is about the London system. Ito ay mga games na nilalaro natin sa chess.com, rapid games. And ang kalaban natin is Luckless Cow 7. Medyo nagkatotoo po yung sa username niya. Medyo minala siya dito sa game na to. He is rated 2263 from England, British England. So, mag-start na tayo. Ang opening ay London system. Panglasang Pinoy po talaga tayo mga guys. At Knight F3, kung mapapansin nyo sa mga previous videos natin, lalo na sa YouTube, no? Bishop F4 ang tinatawag na accelerated London system. This time, ang move order natin is Knight F3. Ano bang kinaibahan ng Knight F3 and Bishop F4? I think pagka Knight F3, ang pinaka main difference is pag nag C5 ang kalaban ninyo, may chance tayo makapag C4. Going back to the Austrian defense na tinatawag nila sa Queen's Gambit, this is a big possibility, no? While if you play Bishop F4, pag C5, di natin may exploit the fact that C5 is played, no? May mga Morris Gambit na tinatawag na where you could sacrifice a pawn. Okay, tapos kukunin natin yung buong pizza pies area or pizza squares sa gitna. Yung sacrifice tayo ng pawn, makakapag-develop tayo. Overall, black is okay here. So guys, ito po ang idea ng Knight F3 natin para pag nag C5, pwede tayo mag C4 as a big possibility. Now, our opponent played Knight F6, Bishop F4, C5. This time, hindi na maganda makapag C4. Anti-characteristic na sa position. Tignan natin kung ano mangyayari pag nag C4. Pag nag C4, C takes D4, Knight takes D4, medyo pangit po ito. Gusto natin meron tayong pawn sa center instead of a knight, kung saan nakokontrol natin yung space na maigi. So ang ginawa ng kalaban natin, nag C5, nag E3 lang tayo, Knight C6, and then we played Knight D2. Ito po ang pinaka best move order sa London, no? Pero madalas ang tinitira natin dito C3. Then it gets harder to deal with the move Queen B6. Tapos ang madalas na ginagawa natin mga players, lalo na mga Pinoy, Queen B3 or yung trap na Queen C2. But overall dito, I think black gets very comfortable position, no? May mga ganyan din. Kung naghanap kayo ng medyo tricky, Queen C2, Bishop F5. Ang pinaka-trick dito, hindi kakainin ng white yan kasi Queen takes B2. And then the rook's gonna get attacked. But here, there's an intermezzo. D takes C5, no? No point yan pagka kinapture to. Pawn takes B6. This endgame is very pleasant for white. So, anyway, babalik tayo dito sa best line against early D5 and C5. So kung naghanap kayo ng magandang weapon dito at kayo nahihirapan, maraming players na tumitira ng ganito, Knight D2 po ang best move dito. Sa game na to, ang tinira ng kalaban natin ay ang very unusual move H6. Usually, pag nag-H6 ang kalaban nyo dito, gusto nila mag Knight H5, gusto nila lang i-trap itong bishop natin to get the bishop pair para matrap na itong bishop na to parang daga. Wala tayong atrasan. Kaya ang tinira natin dito is H3. So doon sa mga curious, ano pinagkakaiba ng C3 at C3 move dito at Knight D2? Makikita nyo rin ito sa YouTube video natin na pag na Queen B6 na sila, meron na tayong super good move na
D takes C5. Ang point niyan, pag kinapture niya yung pawn pabalik, pwede na tayo mag A3, and we're going to expand quickly sa queen side, giving us the initiative. And if they take here, it's super risky. Rook B1. Tapos isang sample line lang pagka nag-queen takes A2, pipinin natin tong bishop na to. And then we have some ideas of knight B3 next move, trapping the black queen. No? Just like that. So, ang threat natin is rook A1. And then after rook A1, queen B2. Nakikita nyo ba mga ka-chessmate kung anong mangyayari sa game na to? Pagka naka rook E1 and queen B2 tayo, halimbawa lang, no? Gumanyan sila. Kita nyo ba ang tamang move dito sa white? Okay? Kung nakita nyo na, congratulations. Pwede na nating itira ang move na bishop E5 kung saan ang reyna ay matatrap. Kasi itong knight na to ay nakapin. So guys, kung naghanap kayo ng potent weapon against the early queen B6 line, then this is definitely the way to go. This is the best move order. But in this game, H6 ang tinira ng kalaban natin. Sabi ng engine dito, pwede na tayong kumapture sa C5. This is better. And then, babawiin ng black. Pero hindi natin basta-bastang ibibigay ang pawn pabalik. And interestingly, para makuha niya yung pawn pabalik, kailangan niya ibigay sa atin ang 2 bishops. Where he's left with a bad bishop, tapos yung bishop natin kinokontrol ang napakaraming dark squares, which is weak. Mag-H3 tayo, castle, and eventually ang pinaka pawn break natin is C4. Pwede tayo mag C4 and B4. So guys, this is a miniature game. Pag H6 na kalaban, balik na tayo, back to the chess game na tayo. Pag H6 niya, H3 tayo, just creating an escape hatch or a vent, no, para sa ating bishop, which is the strongest bishop sa London. Bishop F5. And ang nagustuhan ko pala sa H3 rin, hindi niya na mapipin yung knight natin ng basta-basta. And may kita natin sa future recordings natin na in this position, whenever they have the two knights developed tsaka yung center na D5, C5, anytime na pupunta yung bishop sa F5, maganda ang move na D takes C5. This is very common. Bakit kamo? Coach, di ba pinibigay natin yung center sa kanya? This is based on forcing continuation, guys. So pag nag-isik sila, meron na tayong napakagandang move na knight D4. Ang point niyan, pag kinapture niya, madidepensahan yung pawn. Pagka inatrust niya yung bishop, pwede na tayo ma-measure dito na with bishop B5. Since the knight is pinned, next move we can defend the pawn on C5, no? And so on. We have a big advantage dito kasi one pawn up, more space, and more active pieces. So ang ginawa ng kalaban natin is bishop takes C5. And kung nakikita nyo, ang product ng D takes C5 is to give our opponent shattered pawn structure. But it's not as easy as it seems. Sinitri na natin kasi meron siyang isolated pawn. Sabi nila, pag may isolated pawn, wag nyong papupushin at wag nyong papa-exchangein. Kaya pinigilan natin ang pagtulak ng pawn. Pag-castling niya, tinarget natin yung pawn sa F5 with tempo. Sabi dito, bad move daw to. Better was bishop E2. Pero grabe guys, pag bishop D3, baka magamit yun sa game nyo to. Ha? Okay, kung gusto nyo i-pause yung video para mahanap yung tamang move for black dito, you may. Tapos, unpause nyo lang pag gusto nyo na makita. Okay, pause nyo na. Okay guys, kung inisip nyo pa rin, huwag nyo yung i-unpause. Pero titingnan na natin yung sagot ngayon. Ang move dito dapat na tinira ng kalaban natin is D4. Oh my gosh. So, ang idea niyan, pagka D4, dahil yung king natin ay nasa sentro, pag pawn takes, mukhang libreng pawn lang. Pero ang idea niya, pwede na siya mag-sacrifice dito with bishop takes D4, he takes D4, queen takes D4, double attack against our bishops, queen F3. Mukhang nalidepensahan pa rin natin, pero napakalakas ng initiative niya after rook E8 check,
king f8, and rook d8. Napakalalim na po ng mga idea, no? And this theme is very common pag na-stuck yung king sa gitna. So guys, hindi lang kayo ang natututo dito sa mga instructive videos natin. Marami rin akong natutunan. Just goes to say that the knowledge and the ideas sa chess are bottomless, no? So knight e4 ang tinira niya. I'm very happy to see this kasi despite sa active play niya, yung bishop niya restricted. This knight is nice pero wala pa naman siyang pinipressure. And the best news is that pawn structure is long term. Hindi natin minamadali yan. Ngayon, nag-castling tayo. Nag-rook e8 ang kalaban natin. Ngayon, ang iniisip ko dito, what's the best course of action pagka meron na tayong better pawn structure? Okay? Sige nga guys, pag-isipan nyo. Okay? So, pag lamang na kayo sa pawn structure, ang gusto natin gawin ay makipag-exchange ng minor pieces. Kasi pag na-exchange yung mga minor pieces, ano mangyayari? Mas madaling ma-exploit yung mga pawns. Tatandaan nyo yun guys, exchange minor pieces and exchange queens. Keep nyo yung mga rooks. Easier to take advantage ng weak pawns pag na-exchange yung mga minor pieces and yung queen na napunta sa endgame. So kaya ang ginawa ko dito, knight b3, I just want to exchange. You know, of course, I'm threatening to take the knight, removing the defender, and then I want to win a piece. At the same time, pag umatras yung bishop, I'm controlling this square more. Ang inisip ko dito, I wanted to play something like bishop e2 so I can put pressure or form some sort of battery. O dito pwede rin para pumunta yung bishop sa b3 later on to attack the pawn. But here's the critical moment guys. Pag knight b3 ko, nag-bishop d6 yung kalaban ko. Ngayon, ipopost natin yung video, white to move. Can you find the best move for white? Okay. Unfortunately, this move bishop d6 is a tactical blunder. Can you find the tactical blunder? Ang tema dito is intermezzo or intermediate move. Okay, pause nyo na. Okay guys, kung nahanap nyo na ang tamang move, ang move dito ay bishop takes e4. Now, we're threatening many pawns, no? So, pag kumapture lang siya ng f takes, makakapture natin yung d5, and we're gonna be up a pawn. Mapupunta sa endgame. Ito yung kinakalculate ko. Akala ko ito yung kapupuntahan ng game namin. And after e takes f4, we're a healthy pawn up. Hindi makapasok yung rook sa d2. And black still has some chances to hold, pero medyo masaya tayo dyan kasi either we win or draw. So, pag ganyan, pag bishop takes e4, pag dito man pinang-capture niya, this bishop is hanging. Ngayon, rook ang pinang-capture niya, thinking that after queen takes d5, bishop takes f4, and akala niya, I'm gonna capture back on d8, rook takes d8, pawn takes, and rook takes, and everything is equal. Unfortunately, guys, sa position na to, meron tayong intermediate move na tinatawag with queen takes f5. And surprisingly, nag-resign ang kalaban natin pagkatapos mag queen takes f5. Kasi both rook and bishop are under attack. Wala siyang mga counter-attack dito para at least makasave ng pawn. Magiging 2 pawns down siya with very little targets sa white position. So guys, a quick recap sa kung ano matutunan natin dito. Natutunan natin kung ano yung difference ng knight f3 and bishop f4. Matutunan natin anong difference ng c3 and knight d2. Kung naghanap kayo ng potent weapon and London player kayo, knight d2 is the way to go, no? Dito sa position na to. Ang idea ulit, review niyo yung video, pag queen b6, pwede na mag d takes c5. So, like h6 dito, in the future, better is to take on c5, pero dahil ang threat niya is to trap the bishop and get rid of our bishop, maganda yung move na h3 muna. It's okay. Ngayon, pag bishop f5 niya, makikita nyo itong formation sa London nyo a lot, and a very nice move is d takes c5 based on concrete reasons.
we're gonna play knight d4 next move. And when you have a better pawn structure, trade minor pieces and trade queens. Pero mga ka-chessmates dito, may brilliant move yung kalaban natin na d4. Grabe po yan, guys. So, yun lang, guys. If you enjoyed this video and you learned plenty, please like and share sa mga group chats nyo, sa page nyo. Okay, thank you so much, guys. Till next time sa mga instructive videos natin. Okay, bye, guys. I never made it, but I know how it takes. I'm overrated. Person mix up emotion.